Good morning po sa ating lahat mga kabig. Kumusta? Kumusta po kayo dyan? Ganon din ang ating mga katuto. Ano po ang mga ginagawa ha? Nako, sige po kumilos dahil Lunes po ngayon ha. Wag hong magpatumpik-tumpik pa ha. Baka mamaya kung ano-ano mga pinaggagawa ninyo, may pasok pa ho. Ha, may pasok ho ngayon. Ang oras ay 7. Ano ba? Wala ako. Ito, 7:25. Oo, sorry. 7:25 ng umaga. Kaya may oras pa po sa atin pong mga kabig ha. 7:25. Ito mga kabig ha, mga kabig. At mayroon po tayong reminder ha. Mayroon po tayong reminder para po sa ating mga kabig dyan, sa ating pong mga katuto ha. Nagpadala or nagpalabas ng kalatas ang COMELEC patungkol po sa deactivation ng mga accounts. Ano ho, ito ang dami sang katerba dito po sa barangay 178 lamang po ito ha, dito po sa aming barangay. Ano ho, ito po yan, deactivation notice doon sa mga kabig natin ng mga butante na dalawang bisis nang hindi na magkasunod na hindi nakakaboto mga kabig. Oo, abay sayang naman ho yung pagkakataon. Ano po, alam nyo po ba? Ha, baka hindi nyo baka hindi nyo po alam na napaka-importante mga kabig na tayo po ay nakakaboto. Ano ho, wag ho nating pabayaan yung ating karapatan, yung ating kalayaan na magsalita dahil ito lamang po mga kabig ang kaisa-isang boses na mayroon tayo upang marinig kung ano ang ating hinaing sa pamayanan, sa nasyonal, sa pamahalaang lungsod, sa pamahalaang, di ba? Importante po yan. Ito nga, nakakatawa. Ngawa ka ng ngawa, di ba? Tuligsa ka ng tuligsa sa nasa gobyerno, halos murahin mo pa. Napapatiran ka ng litid, ng ugat sa pakikipaglaban sa kalsada, di ba? Hindi ka naman pala bumuboto. Anong silbi nun? Di ba? Wala ring saysay yung ipinaglalaban mo, kabig, kung ikaw naman po hindi butante. Kahit ano pa ang gawin mo sa kalsada at magngangawa ka, kung ikaw na may hindi nakakaboto, wala rin silbi yun. Dahil ito lamang ang magsisilbing tulay, ito lamang po ang ating instrumento upang maipalabas, maiparating natin ang ating saloobin sa mga nanunungkulan kung sa tingin po natin hindi tama. Ano ho? Kaya at doon po sa mga nakatanggap ng kalatas o ng memo galing po sa COMELEC, samantalahin po natin ang pagkakataon. Ano ho? Makipagsangguni po kayo sa COMELEC office or COMELEC satellites na malapit po sa inyo at sabihin po ninyo na i-reactivate yung inyong pangalan upang nang sa ganun kayo po ay magkaroon ng pagkakataong makaboto. Lalo na po ngayong November 2, mga kabig, tuloy-tuloy na po yung eleksyon. And in fact, mayroon ng calendar of activities ibinaba ang COMELEC para po sa PSKA 2026. So kung hindi ho kayo makakaboto uli, sayang naman po yung pagkakataon. Ano ho? Sayang ho yung oras, yung panahon. So samantalahin po natin. Sa ganun ay mailuklok natin, maipwesto natin yung talagang tunay na may puso't maglilingkod para po sa pamayanan. Ganun po mga kabig kahalaga. Ano ho? So pumunta lamang po kayo sa inyo pong COMELEC satellite, COMELEC office na malapit po sa inyo at kausapin po na kanyo gusto nyong ipa-reactivate ang inyong pangalan upang nang sa ganun kayo po ay makaboto. Di po ba? Dito naman po sa mga taga-Pasay, ang kinakailangan nyo pong puntahan para ma-reactivate ang inyong pangalan sa listahan ng COMELEC ay pumunta lamang po daw sa Double Dragon Plaza
no? At ipakita itong resibo, itong memo na ito, no? Ito lamang po ang dadalhin ang hanggang May 18. Okay, so hanggang May 18, 2026 lamang po kayo may oras, may pagkakataon para ma-reactivate po yung inyong mga pangalan. So, importante po itong papel na ito, dalhin po ito. Hawak-hawak nyo po ito. Dapat pagpunta nyo po sa COMELEC, ay hawak nyo po ito nang sa ganun, wala na pong ibang hingi na mga requirements. Bukod tangi, ito lamang po. Ano ang kailangan po ninyong gawin. Ano po? At napansin lamang po natin na may mga pangalan po dito na mga patay na. So, hindi ko alam kung paano i-update ng COMELEC ang kanilang listahan, ang kanilang master lists doon sa mga patay na. So, napaka-importante, napakahirap po ng sitwasyon kung paano ma-update. So, ang dami ho nakita kong mga patay na nakalagay po dito sa listahan. Ano ho, siyempre, hindi naman na magsasadya doon sa COMELEC para sabihin na, oy, patay na ako. Diba? Hindi rin din naman magbibigay ng oras ng panahon ang kamag-anak, ang nanay, ang tatay, ang anak, o kung sino man na namatay, na kamag-anak na para pumunta at dalhin ito at sabihin tanggalin nyo na yung pangalan ng aking ganito, ng aking kamag-anak dahil patay na po yun. Wala hong magsasadyang gano'n. Kaya't iniisip ko paano kaya ma-activate, paano kaya ma-update ng files ng COMELEC, di ba? So dapat meron silang takdang oras na pagka within tulad nito, no, mayroon na silang every two consecutive election na hindi nakakaboto, so deactivated yung kanilang pangalan. Deactivated pero nasa master list pa rin. So dapat after deactivation, mayroon din silang proseso na hindi ka nakaboto uli. Mula nang ikay mabigyan ng memo na deactivate yung pangalan mo, so pangatlo na. So dapat pangatlo o pang-apat tanggalin na talaga sa master list, no, magbawas na. Kasi posible po diyan nasa probinsya, no? Wala na po dito, nasa probinsya na po siya. Kaya't napaka-importante po, no? So hindi natin maintindihan, siguro talagang busy lamang din po ang COMELEC para i-update nila, tutukan nila, bigyan nila ng pansin ng panahon ang mga hindi na talaga bumuboto ng ilang beses na, hindi lang 2 beses kundi maraming beses. Alright, so paalala po ito sa ating mga kabig ha, doon po sa ating mga kabig na deactivated na at gusto namang makaboto pa uli, subalit deactivated ang pangalan, nag-iingay, maligalig sa kalsada, nako talaga naman, ayaw paawat, pero hindi naman botante. Ito po yung chance ninyo na marinig ng lubusan ang inyong boses. Di po ba? So, magpa-reactivate na po ng inyong mga pangalan. Alright. So, yun lamang po. Maraming salamat. Magandang umaga sa atin pong lahat. Kabig! Sa atin po mga katoto.